I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utos. Kaya na, so siyempre, ganun siya. Ha, may death squad siya. Hindi mga polis, mga gangster. Oh, ano yung ibig sabihin nun? Ganito yan. Ha? Si PRD, ganito yan. Gagawa yan siya ng issue na, halimbawa, bukas, putang ina ninyo, patay kayo lahat sa akin, i-operate ko kayo. I-operate ko kayo. Bukas, kakanain ko kayong lahat. Anong gagawin ng mga kriminal? Pucha, matatakot. Ala, pucha, yari tayo. It's either, tatakbo yung mga yan, or, pucha, sila magpatayan para maubos yung mga loose ends. Katulad ng nangyari dito sa Metro Manila, di ba? Yung mga pulis, na mga iskalawag, lahat ng mga asset nila, lahat ng mga pusher nila, putang ina, tinigi nila. Sila mismo nagpatayan. So it made the life of the police easier. Sige, pakinggan pa natin. Usan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha? Mabutit na lang nandito, if you give me time. Ang pulis, sir, kawawa. Hindi mo alam, ito, nandito itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng... Ito, real talk. Ang dami kong kaibigan na pulis na nag-message sa akin nung pagkatapos sabihin to ni PRRD. Ang daming nagsabi sa akin na, Boss Dada, ay salamat, na-address din. Ay salamat, na pag-usapan din yung problema namin na kapag kami nasampahan talaga ng kaso, wala na kaming sweldo. Kaya nga alam mo mga polis, ang ginagawa nila, loan sila ng loan. Oh, niloloan na nila 10 taon. Niloloan na nila 10 taon para biglang kasuhan man sila tapos wala silang sweldo, tangina na i-loan na nila. So real talk. Kapag ang pulis, tinanggalan mo ng sweldo, wala naman yan ibang trabaho, putya yan, pati pamilya niyan, gutom, kawawa, pulis. Ganyan kayo kamahal ni PRRD. Kaya nga nung merong KOJ siege, nagkita kami nila PRRD, matagal naman na yun. Nagkita kami nung may KOJ siege, tapos tinanong niya kami, ang sabi niya sa amin, gusto niyo na ba akong magsalita? Sabi namin, hindi po, kayo na po ang ano. Hindi kasi kami epal eh. Gusto nyo na ba ako magsalita? Kasi kung gusto nyo ako magsalita, magsasalita na ako. Sabi namin, hindi po kami magdi-decide. Kayo po magdi-decide kasi matalino po kayo. Kayo na po ang mag-decide whether kailangan nyo na magsalita or not. Hindi po kami kasi malay naman namin dyan. Ganun ba? O sige. So, let us wait for them. Let us make, ang sabi niya sa amin is, do not disturb your enemies while they're making a mistake. Hindi mo na ako magsasalita. Bayaan mo sila mag-commit ng mistake. Why? Wala naman si Pastor Kibuloy dyan. So, wala sila makikita dyan. So, let them stay there for as long as they want and let them commit more mistakes that we can use against them. Ganon si PRRD. Oh. So, ano yan? Ang kanya is, ayaw niya, sabi niya pang sa amin noon na ayaw kong magsalita kasi mahal ko ang pulis. Masasaktan ko sila. Ayaw ko silang saktan. Mantakin mo ha. Binababoy na nila yung KOJC. Pero si PRD, ang sa kanya pa rin is, ayaw ko silang saktan kasi yaang mga pulis, sinusunod lang nila yung utos ng mga opisyal nila. Parang pinangangaralan nga kami kasi syempre war freak kami. Gigil talaga kami. Puros kahayupan ang ginagawa nila dyan eh. Pero ang sabi ni PRD sa amin, kalma lang, yung mga pulis, wag nyong aawayin, let them do their job and let them commit mistakes. Ayaw kong magsalita kasi pag nagsalita ako, masasaktan ko sila. Mahal ko ang pulis at saka mga sundalo. Ganyan si PRD.
Harap-harapan yan nung sinasabi sa amin yan ni PRD. Pagkain yan sa the day that the suspension is issued, that day ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Ayun, ang linaw-linaw Ontiveros tsaka De Lima In the fulfillment of duty, nakapatay kayo, kasama nyo ako. Pero kung pumatay kayo, dahil putangin na ninyo, kriminal kayo, dahil pulis kayo na kriminal, huwag nyong ipasa sa akin yung blame niyan. Oo, kasi ako, ang kinakausap ko sa memorandum ko, yung mga matitinong pulis lang. Now, kung itong pulis na to, considering na ako yung kanyang chief executive, o di ba? Kung ako yung kanyang hepe, o ako yung tatay niya, o pag may pinatay siya dahil sa personal na paglilinis nila ng sindikato nila, puta, hindi ko kasalanan yun. Ilang beses inulit-ulit ni Duterte rito na kapag nanlaban, lahat din ng polis, sinasabi nga niya yan, mga death squad yan. Hindi kami death squad. Walang inutos sa amin si Duterte ever na patayin namin. Wala siyang inutos sa amin na ganun. At kung sakali man na inutusan niya kami na ganun, hindi kami papayag. Bakit? Kasi hindi naman yan ang trabaho namin. Ang trabaho namin is to serve and protect, hindi to kill. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Ayan, klarong-klaro. Klarong-klaro, pag pumatay ng hold up, ng snatch, ng rape, ang pulis, ako papatay sa inyo. O, hindi ba klaro yun sa inyo, mga dilawang tae? Mr. President, kayong Mr. magpahuli. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung police, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tas nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death Salitang, squad. salitang, ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, well, my experience, 73 years old ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Last. Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. Ayan na naman, I cannot help myself. Talaga to si De Lima, You cannot help yourself na naman. Baka naman ma-frailties of a woman ka na naman dyan, Oo, you cannot help yourself lagi, Sige, okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila De Lima,
na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. ay, para pagbigyan sila, sige, sila na naman. Sige, Sige okay. po. Okay lang? Okay. Okay na, sige. Okay lang, Just okay lang. last statement before I sige. wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record. So pakinggan nyo maigi Pakinggan nyo maigi. Meron ka pang dilima, meron ka pang sinasabi, I cannot help myself. Baka matai ka dyan. The statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term, when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Tama. That is incompetence. Why? With all your power and might, with all your bullshits and stories, sa lahat lahat ng mga kapangyarihan na meron kayo at time, the pleasure of yung kapangyarihan at time, wala kayong kaso na naisampa laban kay PRD, laban sa ni isa man lang police sa Davao na sinasabi niyong membro ng death squad or whatsoever. Until now, imagine, ang tagal na nitong urban legend na ito tungkol sa Davao Death Squad. Hanggang ngayon, wala kayong ebidensya, meron lang kayong testigo ng dalawang, ewan ko kung saan nanggaling ng mga kalupaan, mga nuno sa punso yung mga testigo na nakuha nyo. Butya, isang kriminal na wala pang napapatay. At saka dating pulis na hindi naman kilala ni Duterte. Dito talaga magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo kapag matatalino yung nagtatanong. At ito ang maganda sa ganitong klase ng hearing, patas. Kapag nagsalita yung isa, pwede rin magsalita yung isa. Kasi dyan sa Quadcom, your answer is only limited to yes or no. Yun nga yung sinasabi ni Bato. Yes or no lang. Katulad ng ginagawa nila Risa Ontiveros, yes or no lang. Ganyan din mismo ng ginagawa nila Jinggoy, yes or no lang. Ganun lang yung mga tanungan at mga sagutan dyan. So, paanong maririnig yung lahat ng anggulo? So yes, masakit man, De Lima, ganun talaga, sa umpisa lang yan. Lagi ko naman sinasabi yan. Sa umpisa lang masakit yan. Pero kapag inaraw-araw mo yan, hindi na masakit yan, masarap na yan.
Boses ng ordinaryo